Ito ang latest update sa kaso ng Magwad siblings. Magulang ng Magwad siblings humihingi ng tulong sa mga pamilya ng suspect. Naihatid na sa huling hantungan ang magkapatid na Magwad na walang awang napaslang sa loob mismo ng kanilang tahanan na si alias Janice. Isang misa ang isinagawa sa Santa Teresa Jesus Parish sa North Cotabato bago ilagak sa kanilang himlayan ang labi ng magkapatid. Doon nanawagan ang kanilang ina na si Mrs. Lovella Magwad para sa agarang pagkamit ng hustisya ng kanyang mga anak. Hindi dapat i-underestimate ang mga kabataan under 18 years old. They have the manipulative skills, the power to destroy other good, promising. Kaya sumasamo po ako sa pamilya ng mga suspect. Please, tulungan niyo po kami sa ikakatahimik po ng aming mga anak at ikakatahimik din po namin ang emosyonal na nasabi ni Mrs. Lovella Magwad. Pinasalamatan din niya ang lahat ng nakiisa at nakiramay sa kanilang mag-asawa sa sinapit ng kanilang dalawang anak. Samantala, itinuring na solve na ang kaso matapos na umamin ang suspect na adopted girl ng mag-asawang Magwad. Kasalukuyan na itong hawak ng Department of Social Welfare and Development habang pinaghahanap pa ang sinasabing iba pang suspect sa kaso. Matatanda ang December 10 nang matagpuan ng kanilang ama na si Cruz Magwad ang Magwad siblings na nakahandusay at wala ng buhay sa kanila mismong tahanan. Sinasabing ang kinupkop na girl nila ang tanging nakaligtas na nakapagtago umano sa loob ng kwarto nito. Kalaunan, inamin ng adopted girl na isa siya sa responsable sa pagpaslang sa magkapatid at patuloy na pinaghahanap pa ang kasabwat nito. Hiling ng maraming netizens ang hustisya para sa magkapatid na Magwad, tulad na lamang ng brutal na pamamaslang sa mag-inang Gregorio at maging ang hindi na umano naririsolbang kaso ng lady driver na si Jang Lucero. Samantala, nilinaw ng nobyo ni Janice na si Christian na wala siyang kinalaman sa nangyaring insidente at hindi siya ang kasabwat ng suspect na si Janice. Sa isang Facebook post, inireklamo ni Christian ang pagkakadamay niya sa ginawa ni Janice matapos i-post ng ilang netizen at vlogs ang mga litrato nila ng suspect. Ilang araw po akong nanahimik dahil sa takot na baka ako ay madamay sa kalunos-lunos na nangyayari. Dahil na rin sa nadamay na pati ang aking pamilya, nais kong bigyang linaw na hindi po ako at wala po akong kinalaman sa krimen na yon. Ani Christian. Ibinahagi niya ang isang CCTV video footage kung saan ay makikita siya na nasa isang internet cafe sa mga oras na nangyayari ang pamamaslang ni Janice sa Magwad siblings. Ito po ang patunay, the CCTV footage. Sa araw na yon at oras na naganap ang insidente ay nasa internet shop po ako at lugar kung nasaan po ako. Please stop posting my pictures and stop making stories. Just want to live a normal life. Inulan naman ng suporta si Christian ng mga netizens at kanyang mga kaibigan. Ikinukonsindera naman na sarado ang kaso ng pamamaslang sa magkapatid na Magwad matapos umamin ang ampon ng kanilang pamilya na si Janice na siyang nasa likod ng nangyari sa insidente. Ayon sa Imlang, North Cotabato Police Chief Major Rielan Mamon, ay inamin na ni Janice na siya ang tumapos sa buhay ng magkapatid dahil sa selos. Sa ngayon ay hinahanap pa ang isang suspect na maari di umanong tumulong kay Janice na gawin ang pamamaslang. Matatandaan na noong December 10 ay nakitang wala ng buhay na nakahandusay ang magkapatid na sina Crizel Gwen, 18 years old,
at Crazy Luis, 16 years old, sa loob ng kanilang tahanan. Ginamitan ng baseball bat, martilyo at kutsilyo ang mga biktima. Humingi naman ng tulong si Janice na nooy pinapaniwala ang survivor ng nasabing insidente, ngunit kalaunan ay inamin nito na siya ang nasa likod ng pamamaslang. Kung gusto niyo po ng proof kung saan ako around 2 p.m., dito lang po ako sa bahay. Nagkakaraoke lang ako. Nag-take pa po ako ng video. Sabi pa ni Christian. Narito ang buong pahayag ng dating nobyo ni Janice na si alias Christian sa kanyang Facebook post. Ilang araw po akong nananahimik dahil sa takot na baka ako ay madamay sa kalunos-lunos na pangyayari. Dahil na rin sa nadamay na pati ang aking pamilya, nais kong bigyang linaw na hindi po ako at wala po akong kinalaman sa krimen na yon. Ito po ang patunay, ang CCTV footage. Sa araw na yon at oras na naganap ang insidente ay nasa internet shop po ako at lugar kung nasaan po ako. Please stop posting my pictures and stop making stories. Just want to live a normal life. Kung gusto nyo ng proof kung saan ako around 2 p.m., dito lang po ako sa bahay. Nagkakaraoke lang ako. Nag-take pa po ako ng video. God bless you all. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.